Isang malamig na umaga ng taglamig sa San Giovanni Rotondo noong taong 1956, si Padre Pio ay naglalakad sa mga pasilyo ng kumbento nang makita niya ang isang pangyayari na magpapabago magpakailanman sa paraan ng kanyang pagtuturo tungkol sa pusong tao. Isang batang doktor na bagong dating sa bayan ay mainit na nakikipagtalo sa isang pulubi sa pintuan ng simbahan. Ang mga matitigas na salita ay umalingaw-ngaw sa bakuran habang ang relihiyoso ay tahimik na nanonood. Sa sandaling iyon, isang tanong ang sumibol sa kanyang puso. Paano natin tunay na makikilala ang kaluluwa ng isang tao? Ito ay isang totoong kwento na iilan lamang ang nakakaalam tungkol kay Padre Pio, ngunit nagpapakita ng isa sa kanyang pinakamalalim na turo tungkol sa kalikasan ng tao. Ngayon matutuklasan mo ang 3 lihim na salamin na ginagamit niya upang makita ng lampas sa mga maskarang ginagamit nating lahat. Maghanda ka dahil ang iyong maririnig ay maaaring magbago ng lubusan sa paraan ng iyong pagtingin sa mga tao sa paligid mo. Ang batang doktor ay dumating sa San Giovanni Rotondo na may napakahusay na kredensyal. Nagtapos sa isa sa pinakamahuhusay na universidad sa Italia, siya ay nagsasalita ng maganda tungkol sa kawanggawa ng Kristiyano at serbisyo sa mga nangangailangan. Ang kanyang mga salita ay maganda, ang kanyang mga kilos ay magalang, ang kanyang hitsura ay walang kapintasan. Lahat sa bayan ay humanga sa kanyang pagdating. Lahat maliban kay Padre Pio. Sa loob ng ilang linggo, ang prele ay tahimik na nagmamasid sa lalaking ito. May isang bagay sa kanyang puso na nagpapahirap sa kanya, ngunit hindi niya maipaliwanag kung ano iyon. Ang doktor ay sumasali sa mga misa, nagbibigay ng malaki, ngumingiti sa lahat. Siya ay, sa paningin, isang halimbawa ng isang lalaki. Ngunit ang mga mata ni Padre Pio ay nakakakita ng isang bagay na mas malalim. Doon nangyari ang unang salamin. Isang hapon, ang doktor ay naglalakad sa plaza nang may isang matandang lalaki na natumba sa lupa. Ito ay isang simpleng tao, walang pera, walang impluwensya, walang importante. Ang ginawa ng doktor sa sandaling iyon ay nagpapakita ng isang bagay na hindi kayang itago ng kanyang magagandang salita. Lagi sinasabi ni Padre Pio, ang unang bintana sa kaluluwa ng isang tao ay bubukas kapag pinapanood natin kung paano niya tinatrato ang mga taong wala nang maiaambag sa kanya. Sa araw na iyon, ang doktor ay simpleng dumaan sa natumbang matanda na kunwari ay hindi niya nakikita. Ang kanyang pagmamadali ay mas mahalaga kaysa sa sakit ng isang hindi kilala. Ngunit hindi pa tapos ang kwento. Ang ikalawang salamin ay nagpakita ilang linggo pagkatapos nang sumiklab ang isang epidemya ng trangkaso sa rehiyon. Ang opisina ng doktor ay naging puno at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, siya ay naharap sa isang sitwasyon kung saan ang kanyang kakayahan ay tunay na nasubok. Maraming pasyente ang nasa malubhang kalagayan, ang mga pamilya ay nawawalan ng pag-asa at kailangan niyang magtrabaho araw at gabi nang walang pahinga. Alam mo ba kung ano ang ginawa niya nang maging mahirap ang mga bagay? Nagtago siya. Literal. Inilak niya ang opisina sa loob ng 3 araw na sinasabi na siya ay may sakit at iniwan ang buong komunidad na walang tulong medikal. Samantala, binuksan ni Padre Pio ang mga pintuan ng kumbento upang alagaan ang mga may sakit kahit wala siyang kaalaman sa medisina. Ang ikalawang salamin ng kaluluwa, tinuturo ng santo, ay lumilitaw sa bagyo. Kapag ang buhay ay nagiging mahigpit, kapag lahat ay nagiging masama, kapag walang madla na pumalakpak sa ating magagandang kilos, doon natin natutuklasan kung sino talaga tayo. Alam mo, aking mahal na kapatid na lalaki, aking mahal na kapatid na babae na nakikinig sa kwentong ito. Minsan, iniisip ko kung gaano karaming tao ang dumadaan sa ating buhay na gumagamit ng magagandang maskara. At ang pinakamasama, gaano karami tayong gumagamit ng mga maskarang iyan kung ang pag-iisip na ito ay tumatama sa iyong puso. Kung ikaw rin ay nagdududa sa katotohanan ng mga tao sa paligid mo, mag-iwan ng komento dito sa
ibaba na nagkukwento ng iyong karanasan. Minsan, ang pagbabahagi ng mga natutuklasan na ito ay tumutulong sa atin na lumago ng sama-sama sa paglalakbay na ito ng pananampalataya. Ngunit bumalik tayo sa ating kwento dahil ang ikatlong salamin ay darating pa. At ito ang pinakamalalim sa lahat. Lumipas ang ilang buwan mula sa epidemya. Bumalik ang doktor sa trabaho na parang walang nangyari, na may kanyang magagandang salita at pinag-aralang kilos. Ang komunidad na nangangailangan ng pangangalaga medikal ay nagpatawad sa kanyang pagkawala. Ngunit si Padre Pio ay patuloy na nagmamasid, naghihintay sa ikatlo at pinakamahalagang salamin. Isang gabi ng Disyembre, malamig at tahimik, ang prayle ay nagising para sa kanyang mga panalangin sa umaga. Mga 3:00 ng umaga nang marinig niya ang mga hakbang sa hardin ng kumbento. Mausisa, lumapit siya sa bintana at nakita ang isang bagay na hindi niya malilimutan. Doon ay ang doktor, mag-isa sa dilim, na naghahalughog sa mga donasyon na iniwan para sa mga mahihirap. Sa pag-aakala na walang nakakakita, siya ay lihim na kumukuha ng bahagi ng pera at pagkain, inilalagay sa isang supot. Hindi ito dahil sa pangangailangan, dahil siya ay nabubuhay ng maayos. Ito ay purong kasakiman na pinapalakas ng kanyang paniniwala na ang kanyang reputasyon ay poprotekta sa kanya mula sa anumang hinala. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Padre Pio nang lubusan ng ikatlong salamin. Ang tunay na kalikasan ng isang tao ay nagpapakita sa kung ano ang ginagawa niya kapag naniniwala siyang walang nakakakita. Doon kung saan walang hatol ng tao, kung saan walang palakpakan o pagkilala, kung saan walang maskarang isusuot, doon natin natatagpuan ang kaluluwang hubad. Sa sumunod na umaga, nagising ang doktor at nakita ang isang maliit na liham sa ilalim ng kanyang pintuan. Ito ay nakasulat sa sulat kamay ni Padre Pio. Kagabi, 3 tao ang nakakita sa iyo sa hardin. Isa ay ako, isa ay ikaw mismo, at ang ikatlo ay si Diyos. 2 sa mga taong iyan ay nagpapatawad sa iyo. Ang ikatlo ay naghihintay na patawarin mo ang iyong sarili at magbago. Naintindihan agad ng doktor kung ano ang nangyari. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang papel. Sa unang pagkakataon sa maraming taon, nakita niya ang kanyang sarili na walang maskara, walang dahilan, walang lugar na pagtataguan. Ito ay siya lamang, ang kanyang konsensya at ang walang hanggang awa ng Diyos. Ang lalaking iyan ay gumugol ng buong araw sa panalangin sa simbahan. Umiiyak siya na parang hindi siya umiyak mula ng bata. Nang lumubog ang araw, hinanap niya si Padre Pio at inamin ng lahat. Ang lamig sa mga nangangailangan, ang duwag sa panahon ng epidemya, ang mga maliliit na pagnanakaw sa gabi. Ngunit inamin din niya ang isang bagay na mas malalim, ang kawalan na nararamdaman niya sa pagbuhay ng isang buhay na puro anyo. Tinanggap siya ni Padre Pio ng may lambing ng isang ama. Walang hatol, puro pag-ibig lamang. Maaking anak, sabi ng santo, gumugol ka ng maraming taon na tumitingin sa mga peking salamin na humahanga sa isang imahe na hindi totoong. Ngayon ay nakita mo ang iyong sarili sa tanging salamin na mahalaga, ang mga mata ng Diyos. At alam mo ba kung ano ang nakikita niya? Isang kaluluwang mahalaga na nangangailangan lamang ng kapatawaran at isang bagong pagkakataon. Ang pagbabago ay totoong at malalim. Ibinabalik ng doktor ang lahat ng kinuha niya, humingi ng patawad sa publiko sa komunidad at nagsimula ng bagong buhay. Gumawa siya ng isang maliit na libreng ospital, nagsimulang bisitahin ang mga mahihirap sa kanilang mga tahanan, at sa panahon ng mga kahirapan, sa halip na tumakbo, siya ay nagiging mas naririto at mas tapat. Ngunit ang pinakakahanga-hanga ay ang kanyang pribadong buhay. Kahit walang nakakakita, pinananatili niya ang parehong integridad. Ang kanyang mga panalangin sa gabi, ang kanyang mga kilos ng kawanggawa na lihim, ang kanyang walang pagod na dedikasyon sa mga pinakamahirap. Natuto siya na laging nakikita ng Diyos, laging alam, laging nagmamahal. Ilang taon pagkatapos nang si Padre Pio ay sobrang may sakit na, ang doktor ay naging isa sa kanyang pinakamatapat na tagapag-alaga. Sa kanilang huling pag-uusap,
Ang santo ay laging bumabalik sa tatlong salamin. Lagi mong alalahanin, aking anak, obserbahan kung paano tinatrato ng isang tao ang mga hindi makakabalik, kung paano siya tumugon kapag ang buhay ay nagiging mahirap, at kung ano ang ginagawa niya kapag naniniwala siyang walang nakakakita. Ito ang tanging pagsubok na mahalaga upang makilala ang isang puso. Alam ko na marami sa inyo na nakikinig sa kwentong ito ay maaaring makikilala ang kanilang sarili sa ilang bahagi nito. Marahil ikaw ay naging katulad ng doktor na iyan, gumagamit ng maskara upang itago kung sino talaga. O marahil ay nakakita ka ng mga taong ganoon sa iyong buhay at nagtataka kung paano makikita ang katotohanan sa likod ng mga anyo. Kung nararamdaman mo ito, hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang karunungan ni Padre Pio tungkol sa tatlong salamin ng kaluluwa ay hindi nagmula sa teorya, kundi sa mapagmahal na obserbasyon ng mga dekada na inilaan upang maunawaan ang pusong tao. Alam niya na lahat tayo ay may liwanag at anino, na lahat tayo ay nagpupumilit sa pagitan ng ating mataas na kalikasan at ating pinakamababang instingto. Kapag pinapanood natin kung paano tinatrato ng isang tao ang mga mahihina, nakikita natin kung may tunay na pag-ibig o puro pansariling interes lamang sa kanyang puso. Ang taong tumitigil upang tulungan ang isang batang nawawala, na nag-aalok ng isang basong tubig sa isang manggagawa na pagod, na nakikinig ng may pasensya sa isang matanda na inuulit ang parehong kwento sa ika-10 beses. Ang taong iyan ay nagpapakita ng isang bagay na maganda tungkol sa kanyang kaluluwa. Ang ikalawang salamin, ang mga reaksyon sa kahirapan, ay nagpapakita kung ang pananampalataya ng isang tao ay totoong o puro mababaw lamang. Madali na purihin ang Diyos kapag lahat ay maayos, kapag ang kalusugan ay mabuti, kapag ang pera ay hindi nawawala. Ngunit kapag dumating ang mga bagyo, kapag ang sakit ay kumakatok, kapag ang trabaho ay nawawala, kapag ang mga plano ay gumuho, doon natin natutuklasan kung ang tao ay lumilingon sa Diyos para sa lakas o sinisisi ang buong mundo sa kanyang mga problema. At ang ikatlong salamin, ito ang pinakamalalim sa lahat. Ang ginagawa natin kapag naniniwala tayong walang nakakakita ay nagpapakita ng ating tunay na pagkatao. Ito ang mga sandali na pinipili natin sa pagitan ng mabuti at masama ng walang anumang presyur mula sa labas. Ito ang sandali na nagdedesisyon tayo na magsinungaling o magsabi ng totoo, tumulong o baliwalain, magpatawad o magtanim ng sama ng loob. Si Padre Pio ay nabuhay ng 3 prinsipyong ito ng pambihira. Ang mga nakakakilala sa kanyang kwento ay alam kung paano niya tinatrato ang mga pinakamahirap. Laging may dignidad, laging may pag-ibig, laging parang si Kristo mismo. Kapag ang sakit ng mga stigmata ay nagiging hindi na matitiis, kapag ang mga autoridad ng simbahan ay naguusig sa kanya, kapag ang mga doktor ay nagdududa sa kanyang kabanalan, hindi niya nawala ang pananampalataya o ang katamis. At sa kanyang pribadong buhay, sa mga sandali ng panalangin na mag-isa, sa mga lihim na pag-aalaga sa mga may sakit, sa mga luha na ibinubuhos para sa mga makasalanan kapag walang nakakakita, doon ay ang tunay na kadakilaan ng kanyang kaluluwa. Isang tao na pinananatili ang parehong integridad sa harap ng Diyos at ng mga tao, sa liwanag at sa anino, sa saya at sa sakit. Ngunit ang karunungang ito ay hindi lamang para sa paghanga. Ito ay para sa pagbubuhay. Tinuturo ni Padre Pio na bawat isa sa atin ay maaaring maging salamin ng awa ng Diyos. Maaari nating piliin na tratuhin ang mga maliit ng may kadakilaan, harapin ang mga kahirapan ng may pananampalataya at panatilihin ang ating integridad kahit walang nakakakita. Marahil ay nagtataka ka, paano ko ito maaaring gamitin sa aking buhay? Paano ako magiging isang taong mas tunay, mas totoo sa harap ng Diyos at ng iba? Ang sagot ay nasa tapat na panalangin at sa tapat na obserbasyon sa sarili. Simulan sa pagtatanong sa Espiritu Santo na ipakita ang mga lugar sa iyong puso na nangangailangan pa ng paghilom. Obserbahan ang iyong sariling reaksyon sa 3 salamin. Paano mo tinatrato ang mga hindi makakabalik sa iyo? Paano ka tumugon kapag ang buhay ay nagiging mahirap? Ano ang ginagawa mo
kapag naniniwala kang walang nakakakita. Huwag maging malupit sa iyong sarili kung matuklasan mo ang mga anino. Alalahanin na kahit ang doktor sa ating kwento ay nakahanap ng katubusan. Hindi inaasahan ng Diyos ang perpeksyon mula sa atin, kundi katapatan. Gusto niya ang ating pusong bukas, ang ating kahandaan na lumago, ang ating tiwala sa kanyang walang hanggang awa. Ang paglalakbay na ito ng pagkilala sa sarili at pagbabago ay isa sa pinakamaganda na maaari nating gawin sa buhay na ito. At alam mo ba kung ano ang lalong nagpapakilos sa akin? Kayo na naririto, nakikinig sa kwentong ito, nagbabahagi ng inyong mga pag-iisip ay bahagi ng paglalakbay na ito kasama ko. Kung mayroon kang katulad na karanasan, kung dumaan ka sa mga sandali kung saan natuklasan mo ang isang bagay na malalim tungkol sa iyong sarili o sa isang malapit na tao, gustong-gusto kong marinig ang iyong kwento sa mga komento. Ang iyong mga karanasan ay maaaring tumama at tumulong sa ibang tao na dumadaan sa parehong proseso.